everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Ito nga ngayon ang kaganapan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Natanungan nitong si Giselle kung sino ba nakabili ng kanyang share ng isa sa mga shareholders ng Apex na ito, at sabi nga nito, isa daw na kagalang-galang at respected daw na entrepreneur na si Madam Dubuang. At ito nga si Giselle nga ay nagtaka nga kung bakit daw nabenta nito dito sa isang nagmangalang Madam Dubuang ang kanyang shares dito sa Apex. At sinabi nga nito na isa daw na magaling at mapagkakatiwalaan daw at napakagaling daw na entrepreneur. At ito nga si Giselle nga ay excited din na makilala ito. At samantala itong si Giselle nga ay sinabi niya nga dito kay Dr. Archie Tanyag na darating daw itong nakabili ng shares dito sa Apex na si Madam Dubuang, at na-excited nga naman itong si Giselle dahil nga ay gusto niya rin makilala itong si Madam Dubuang na nakabili nga ng 30% na share dito sa Apex. At samantala itong sila Annalyn at itong mga doctors at itong si Nurse Ivan ay meron nga ipinakitang sulat nga galing dito kay Emerald na nagsasabi nga na aasahan daw niya daw ang hindi pagsasabi nitong mga nurse at hindi pag-expose na siya daw ay na-admit dito sa Apex dahil nga gusto niya lamang na maging confidential ito at huwag ipaalam sa publiko na siya daw ay na-admit nga dito sa Apex. At ito naman ay pinaalam nga nitong si Nurse Ivan dito sa mga nurse dito sa nurse station at sa mga doctors na rin na kailangan nilang maging confidential at huwag ipapaalam nga sa iba na na-admit nga dito sa Apex itong si Emerald. At sabi nga nitong si Nurse Ivan na totoo ngang may tinatago nga itong lihim itong si Emerald at may kinatatakutan nga ito, at ito naman ay palaisipan nga dito kay Dr. Annalyn Santos. At sinabi pa nga itong si Nurse Ivan na iba talaga yung pakiramdam niya at iba rin yung tingin niya dito kay Emerald na parang may tinatago daw ito at may kinatatakutan nga. At ito na nga si Annalyn ay nagtaka na nga din at napaisip na rin sa iniisip na yun at sinasabi nitong si Nurse Ivan. Samantala dumating na nga attorney nitong sila Harry, at habang nandoon sila sa room nitong si Dr. Carlos Benitez ay sinabi niya nga dito, ibinalita niya dito na inurong na daw nitong si Lynette ang kaso dito kay Dr. Carlos Benitez at free na daw itong si Dr. Carlos Benitez at hindi na nga ito makukulong dahil nga ay wala nang nakasampang kaso sa laban sa kanya. At habang nagsasalita nga itong abogado ay bigla na lamang natawa itong si Dr. Carlos Benitez at tuwang-tuwa nga siya na ikinagulat naman itong si Zoe dahil nga ay nagtataka siya bakit ay tuwang-tuwa nga itong si Dr. Carlos Benitez habang sinasabi nitong abogado nila na free na daw itong si Dr. Carlos Benitez at wala na ngang nakasampang kaso laban sa kanya at hindi na siya makukulong. At ito naman ang pinatuwa nga nitong sila Harry at itong si Zoe na malaya na nga itong si Dr. Carlos Benitez dahil nga sa pagkakaroon nga nito ng kapansanan sa pag-iisip. At ito nga si Zoe ay napaisip nga at natawag niya itong si Dr. Carlos Benitez. At tinanong nga nitong si Zoe kung naintindihan ba nitong si Dr. Carlos Benitez ang sinasabi nitong kanilang abogado, at kung palaisipan din dito kay Zoe kung talaga bang nasisiraan nga ng bait ang itong kanyang tunay na ama or nagkukunyari lamang ito. Samantala ay tuwang-tuwa nga itong sekretary nitong si Giselle dahil nga ay padating na daw nga itong si Madam Dubuang. At sinigurado pa nga nitong si Giselle na kung nakaayos na daw ba ang lahat para sa pagdating nga nitong si Madam Dubuang at ang pag-welcome nila dito. At ito nga si Giselle ay sobrang excited nga dito sa sinasabi nilang Madam Dubuang na nakabili nga ng 30% ng share dito sa Apex. At ito nga ding si Dr. Archie Tanyag ay excited na rin at gusto rin nilang makilala ng personal itong si Madam Dubuang na isa na ring shareholder dito sa Apex. So ito guys ang pakakaabangan natin kung sino ba talaga itong si Madam Dubuang, or ito na nga ba kaya itong si Moira na nagpa-plastic surgery, or kung sino ba talaga ito. So ito guys ang pakakaabangan natin dito sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video, and paki-like and subscribe na rin po ng aking channel, and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much po, and God bless us all po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.
At hindi na nga iginiit pa nitong si Harry dito kila Aling Susan na ang gusto niyang mangyari. Samantala itong si Dr. Annalyn naman habang pumasok nga sa kwarto nitong si Dr. Carlos Benitez para i-check ito kung kumusta na ba ang lagay nito, ay nabungaran nga nitong si Annalyn na merong kausap sa telepono itong si Dr. Carlos Benitez at sinabi pa nga nito na hindi niya daw tutulungan itong si Moira. So nagulat itong si Dr. Annalyn dahil nga ay buhay pa ba talaga itong si Moira at nakakausap niya nga ba ito nitong si Dr. Carlos Benitez or nababaliw na nga talaga itong si Dr. Carlos Benitez. So ito po guys ang pakakabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap kung ano ba talaga ang nangyayari dito kay Dr. Carlos Benitez at kung buhay pa nga ba talaga itong si Moira. So maraming salamat po sa panonood ng aking mga video and paki-like and subscribe na rin po ng aking channel and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much po and God bless us all. Bye-bye.